Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Kung ihahambing niyo po ang inyong sarili sa katangian po ng isang hayop, anong hayop po ang pipiliin niyo at bakit? Kayo po ba ay aso? Nangangagat? Kayo po ba ay pusa? Nangangalmot? O kayo po ba'y unggoy? Sa gospel po natin for this day, gumamit po ang Panginoon ng mga imahe ng hayop para po maipaliwanag niya yung magiging misyon, yung magiging buhay, yung kinakailangan na values o tamang pag-uugali ng isang sumusunod sa Panginoon. And each animal Jesus mentioned in our gospel for today has certain qualities that we can imitate. First, sabi po niya, I am sending you like sheep in the midst of wolves. I am sending you like sheep in the midst of wolves. Dito po tinutukoy ni Jesus yung meek and gentle quality of sheep. Maamo at banayad na katangian ng tupa. Ang mga tupa, wala pong kakayahang ipagtanggol yung kanilang pong sarili. Nakadepende po sila sa pastol. Hindi rin po sila agresibo. Sila ay, sabihin natin, mapagpakumbaba. Hindi sila basta patol ng patol sa awayan. Meron po silang humility and self-control. At dito rin tayo inaanyayahan ng Panginoon na maging mapagpakumbaba at merong kontrol sa sarili. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naharap sa mga oposisyon, naharap sa anumang pag-uusig o anumang mga problema na kinakaharap natin, tularan natin yung ugali po ng tupa. Gusto ng Panginoon na maharap natin ang mga negatibong bagay kagaya ng isang maamong tupa. Tanong, isa ka bang maamo at banayad na tupa? Second, be wise as snakes. Baka iba pong concept nyo ng pagiging ahas. Hindi pwede yung maging ahas ka, no? Meron kang ahas na kaibigan. Hindi po. Titingnan po natin yung meaning doon sa perspective po ng gospel. Kanina po nabanggit natin na ang mabuting katangian ng tupa ay banayad at maamo. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na dapat po tayong maging simple-minded. Alam niyo naman po ibig sabihin pag sinabing simple-minded. Hindi hangal, hindi foolish. Hindi ko pwede sabihin yung isang term. Naka-live tayo. Baka tayo mabash. Simple-minded o hangal. Okay? Natulad ng isang tupa. So sa kabaligtaran, tayong mga nagdedebosyon kay Lolo Uweng sa Santo Sepulcro, Jesus in the Holy Sepulchre, kinakailangan rin na maging matalino. Kailangan din po na maging wais, katulad ng mga ahas. Sa ibang mga kultura, ang ahas po ay sumisimbolo ng katalinuhan. Sumisimbolo ng pagiging wise.
sumisimbolo ng pagiging madiskarte. The disciples were to go out into the world with their eyes wide open, knowing how things worked and the opposition they would face. And they were to be wise in how they do things. Katulad rin po nito, maaari rin po tayong humarap sa mga may hirap na sitwasyon. Maharap sa mga kontradiksyon. Maharap sa pag-uusig at mga oposisyon. Bagamat kinakailangan po nating maging matapang o malakas ang ating loob bilang mga mananampalataya, dapat meron din tayong talino. Meron din po tayong diskarte. Meron din po tayong wais na paraan ng ating pagbabahagi o pagtupad sa misyon ng Diyos. Hindi po pwedeng confident ka lang. Kailangan din ng diskarte. Kailangan din na maging mapamaraan sa buhay pananampalataya. Tanong ulit, ikaw ba ay isang ahas? Matalino, madiskarte, o wais? Third is be innocent as doves. Katulad ng ahas, kailangan natin na tayo ay maging matalino, marunong o wais. Pero hindi sa makamundong karunungan. Not in worldly wisdom. Because worldly wisdom is selfishly ambitious, sneaky, deceitful, mapanlinlang, and dishonest. So we are to be innocent as doves. Dapat nating panatilihin ang isang dalisay, ang isang puro na pamumuhay na merong malinis na budhi, na may malinis na konsensya. Meron ka bang malinis na konsensya? Meron ka bang malinis na budhi? O baka ang iyong konsensya ay may kalyo na? At sa ganoong paraan, kung tayo man, sabi nga sa gospel, tawagin sa harap ng mga otoridad, makakapanindigan tayo ng mayroong kumpiyansa na alam natin na wala tayong ginagawang nakakahiya. Wala tayong ginagawang masama. Yes, maaring tayong maparusahan sa paggawa ng mabuti, tulad ng mga nangyayari sa apostol. Maaari tayong mapahamak dahil sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, ngunit makikita po natin, no, na hindi tayo dapat maparusahan sa paggawa ng masama. Ibig sabihin, mas nakakahiya kung ikay paparusahan dahil sa masama. Pero mas dakila pa, mas greater, yung maparusa ka dahil gumawa ka ng mabuti. It is better to suffer for doing good. So bilang mga nagdedebosyon kay Lolo Uweng, ito ang mga aral na baunin po natin ngayon upang makapamuhay tayo ng mabunga at kasiyasiya. Be meek and gentle as sheep. Be wise as snakes. And be innocent as doves. Amen.